Muling binuksan ng kurtina sa pamamagitan ng isang napakatinding flashback kung saan ipinakita ang huling sandali ng laban ni Go Hojo at Keisuke Takahashi. Dito ay pilit na humahabol si Go, ngunit dahil sa matinding pagkapudpod ng kanyang gulong at sa biglaang pagkawala ng traction, tuluyan siyang umikot sa gitna ng kalsada habang humaharurot naman si Keisuke patungo sa huling linya ng tagumpay. Sa tabi ng kalsada, gulat na gulat sina Mako at Seyuki nang ibunyag sa kanila ng batang si Shinji Inui na siya ang huling pambato ng Team Sidewinder na makakatunggali ni Takumi Fujiwara. Samantala, ipinaliliwanag naman ni Ryosuke Takahashi sa buong miyembro ng Project D kung paanong ang bilis ni Keisuke ay lumampas pa sa inaasahan ng strategist ng kalaban na si Eiji Kubo, at kung paanong ang determinasyon ni Keisuke sa karera sa bundok ang naging mitya ng kanyang panalo. Sa kabilang dako, nagkita naman ang magkapatid na Go at Rin Hojo malapit sa observatory. Ikinwento ni Go na pakiramdam niya ay nagkaroon sila ng kakaibang koneksyon ni Keisuke habang nagpapatakbo sa sagad na limitasyon, at pinuri naman siya ni Rin sa kanyang pagpapakita ng buong husay. Sa tuktok ng bundok, sinalubong ni Keisuke si Takumi ng isang napakalakas na high five at sinabing ipinauubaya na niya ang huling laban sa kanya. Eksakto namang lumapit si Shinji kay Go at sinabing matapos niyang mapanood ang nagdaang karera, gusto niya ring tumakbo para maging isang bayani sa kalsada, na buong pusong sinuportahan naman ng kanyang koponan. Habang inihahanda ni Takumi at Shinji ang kani-kanilang sasakyan patungo sa panimulang linya, napagdesisyonan ni Go at Kubo na ibigay kay Shinji ang unang pwesto sa karera. Sa gilid ng kalsada, nakatayo ang mga dating karibal ni Takumi na sina Takeshi Nakazato at Shingo Shoji. Napansin nila na mas bata pa si Shinji kumpara kay Takumi, at nagtataka sila kung bakit isa na namang 8-6 ang gagamitin nitong sandata. Habang binabanggit ni Go na ito ang kauna-unahang pagkakataon na sasabak si Shinji sa isang seryosong street race, binalaan naman ni Ryosuke si Takumi na ito na ang posibleng maging pinakamahirap na laban sa kanyang buong buhay kaya kailangan niyang dumaikit ng husto anuman ang mangyari. Nagpalitan ng maikling pagbati ang dalawang driver bago pinaandar ang kanilang mga makina, at sa hudyat ng countdown ni Fumihiro, sabay na sumiklab ang acceleration ng dalawang sasakyan habang nagbubunyi naman ang Akina Speedstar sa ibaba. Sa pwesto ng mga manunood, pinag-uusapan ng ilan ang pagkakaiba ng dalawang 8-6. Ayon sa kanila, ang hatchback na gamit ni Takumi ay karaniwang idinidisenyo para sa circuit racing, habang ang coupe naman na dala ni Shinji ay mas madalas gamitin sa rally racing, kaya sa aspetong ito ay may bahagyang bentahe ang batang si Shinji. Pagpasok sa unang kurbada, isang napakabilis na maniobra ang ginawa ni Shinji kung saan bigla siyang lumayo at mabilis na iniwan si Takumi, na nagdulot ng malaking gulat sa mukha ng ating bida. Sa kabilang banda, doon naman sa tindahan ng tofu, aksidenteng nasira ni Bunta ang kanyang key pouch na ginagamit niya simula noong mabili niya ang kanyang sariling 8-6. Agad niya itong itinapon sa basurahan dahil naniniwala siyang maaari itong magdala ng kamalasan. Samantala, si Mika naman nakasalukuyang nag-e-ensayo ng golf kasama ang kanyang ama ay nagpasya ng tapusin ang araw dahil hindi siya makapag-concentrate ng maayos. Labis ang kanyang pag-aalala para sa huling laban ni Takumi at umaasang tatawagan siya nito pagkatapos ng karera. Balik sa bundok, nagkausap sina Go, Kubo, at ang ina ni Shinji na si Mrs. Inui. Dito na ibinunyag ng kanyang ina na kabisado ng kanyang anak ang bawat sulok ng kalsada dahil 12 taon na silang pabalik-balik dito araw-araw gamit ang parehong sasakyan. Dagdag pa niya, bagamat hindi mahusay sa pag-aaral ang bata ay mayroon itong napakataas na IQ, at nagsimula na itong magmaneho simula noong nasa elementarya pa lamang para tulungan siyang makapagpahinga sa gabi. Dahil dito, napagtanto ni Kubo na kaya napakabilis ni Shinji ay dahil natutunan niya ang pagmamaneho na parang naglalaro lamang ng isang laro. Habang hirap na hirap si Takumi na sumabay sa bilis ng kalaban, si Shinji naman ay chill lang na nagre-rebisa ng isang kanta habang swabing nagpapatakbo. Ikinwento pa ng kanyang ina na ang sasakyang gamit nito ay pagmamay-ari ng kanyang yumaong asawa na isang professional rally driver, kaya naman may alam din siya sa ilang mga teknik bagamat hindi niya ito itinuro sa anak. Doon na-realize ni Go na si Shinji ay isang natural-born talent na may pambihirang kakayahan. Ang diskarte ng bata ay nakadepende sa pag-iwas sa pagtapak sa preno hanggat maaari, kung saan ginagamit niya ang inertia mula sa pababang kalsada at hinahanap ang pinakamalinis na linya gamit lamang ang swabing pag-ikot ng manibela. Sa tindi ng swabe ng pagpapatakbo ni Shinji, nagagawa pa ngang makatulog ng mahimbing ng kanyang ina sa tuwing bumababa sila ng bundok. Sa kabilang bahagi ng kurbada, patuloy naman ang diskusyon ni Nakazato at Shingo kung saan binigyang diin nila na sa isang downhill na karera, mas mahalaga ang balanse ng bigat at liksi ng sasakyan kaysa sa lakas ng makina, na siyang dahilan kung bakit palaging nananalo si Takumi sa mga nagdaang laban. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kalaban na mismo ang humahawak ng parehong alas dahil sa dala nitong katulad na 8-6.
Gayunpaman, naniniwala pa rin si Nakazato na mayroong kakaibang swerte at galing si Takumi na kayang bumali ng kapalaran sa gitna ng laban. Habang patuloy na nagpupumilit si Takumi na dumaikit, unti-unti na siyang nakakaramdam ng matinding pressure dahil hindi niya maunawaan kung bakit mas mabilis si Shinji sa loob ng mga kurbada, habang ang bata naman ay patuloy lang sa pag-awit sa unahan ng karera. Habang hirap na hirap pa rin si Takumi na sumabay sa mga kurbada, napansin ng mga miyembro ng Akina Speedstar sa ibaba na ang laban na ito ay ibang-iba kumpara noong nakatunggali ni Takumi si Wataru Akiyama. Sa gitnang bahagi naman ng bundok, napansin ni Mako at Sayuki na magkatulad ang katangian ni Takumi at Shinji, parehong tahimik, seryoso, at parehong 8-6 ang gamit na sandata. Nang dumaan ang dalawang sasakyan sa isang selyadong serye ng kurbada, sinuri ni Kyoichi Sudo at Seiji Iwaki ang magkaibang estilo ng dalawang driver. Ayon kay Kyoichi, mas may bentahe si Takumi sa mga straightaways dahil sa lakas ng kanyang makina, ngunit mas malinis at mas mabilis naman si Shinji sa loob ng kurbada kahit na mukhang boring at walang tindi ng impact ang takbo nito. Samantala, doon sa itaas, malalim ang iniisip ni Ryosuke Takahashi tungkol sa tunay na kahulugan ng letrang D sa Project D. Alam niya na hindi mararating ng koponan ang rurok ng tagumpay kung wala ang pambihirang galing ni Keisuke at Takumi, kaya umaasa siyang ibibigay ng ating bida ang kanyang buong lakas sa huling laban na ito. Ipinagpatuloy naman ni Kyoichi ang pagpapaliwanag kay Seiji tungkol sa pagkakaiba ng dalawa. Ang mga karaniwang mabilis na driver tulad ni Takumi ay gumagamit ng manibela para gumawa ng buwelo sa kurbada, at sa kaaapakan ang gas para i-drift ang kotse, na siyang istilong madalas gamitin sa world-class rally racing. Bagamat nakakatulong ito para makita ang unahan ng kalsada, ang estilo naman ni Shinji ay ang purong gripong method na ginagamit sa mga malalaking circuit racing na sa totoo lang ay mas mabilis ang takbo. Mapanganib itong gamitin sa bundok dahil walang sapat na safety margin o allowance sa gilid ng kalsada, ngunit dito pumapasok ang malupit na kabisaduhan ni Shinji sa kalsada na nagsisilbi niyang proteksyon. Si Seiji naman ay tuluyang nalitaw sa tindi ng paliwanag kaya tumango na lamang at nagpanggap na naintindihan ang lahat. Nang tanungin naman nina Eiji Kubo at Go Hojo kung paanong nagagawa ni Shinji na pumasok sa kurbada ng napakabilis ng walang pag-aalinlangan, ibinunyag ng kanyang ina na bata pa lamang si Shinji ay nakaupo na ito sa passenger seat araw-araw habang siya ay nagmamaneho paakyat ng bundok. Dahil dito, napansin at nakabisado ng bata ang bawat detalye ng kanal, mga lomet sa aspalto, at mga pagbabago sa kalsada sa bawat panahon. At dahil pabalik-balik sila paakyat at pababa ng bundok, nakuha ng bata ang tamang anggulo ng kurbada mula sa magkabilang direksyon. Habang nag-uusap ang mga ito, mabilis na dumaan ang dalawang 8-6 sa pwesto ng mga miyembro ng Todo School na sina Daiki Ninomiya, Smiley Sakai, at Tomoyuki Tochi. Bilang eksperto sa pagpreno o braking controls, napansin ni Daiki na mas magaling si Takumi sa tamang pagtapak at pagpapakawala ng preno sa pamamagitan ng heel and toe shifting na nasa antas ng isang professional driver. Ngunit sa kabilang banda, perpekto naman ang tiyempo ni Shinji sa pagpapakawala ng preno dahil sa kabisaduhan niya sa mismong takbo ng kalsada. Dagdag naman ni Tomoyuki, dahil sagad at pilit na ginagamit ni Takumi ang buong potensyal ng kanyang kotse para lang makahabol, mas mabilis mapudpad ang kanyang mga gulong kumpara kay Shinji na napakaswabe kung magpatakbo. Patuloy na nagpupumilit si Takumi na dumaikit at nag-iisip ng diskarte para makahabol sa mga susunod na kurbada, nang bigla na lang siyang makaramdam ng matinding gulat pagkalabas sa isang liko. Nakita niya na biglang bumagal ang 8-6 ni Shinji at nakabukas pa ang hazard lights nito. Nilumpasan siya ni Takumi na may matinding kalituhan sa kanyang mukha, habang si Shinji naman ay tumingin sa kanya na may kasamang mayabang at kumpiyansang ngiti. Habang nangunguna na ngayon si Takumi sa karera at nagtataka kung bakit ginawa ng kalaban ang bagay na iyon, binanggit ni Shinji sa kanyang sarili na kaya niya pinagbigyan si Takumi ay dahil gusto niyang makita ang mahiwagang pakpak o angelic wings na nasaksihan niya noong lumaban si Takumi sa Nanamagari. Sa tabi ng kalsada, nagtatalo sina Satoshi Omiya at Kobayakawa kung alam ba talaga ng batang si Shinji ang opisyal na patakaran ng karerang ito. Nang makarating ang balita sa kampo ng Sidewinder, lubhang nanghina ang strategist na si Kubo dahil alam niyang napakahirap ng bawiin ang pwesto maliban na lang kung magagawang i-overtake muli ni Shinji si Takumi sa ibang bahagi ng bundok. Napabuntong hininga na lang ang ina ni Shinji dahil nagkatotoo ang kanyang masamang hinala na gagawa ng kalokohan ang kanyang anak. Ngunit sa halip na magalit, malakas na tumawa si Go Hojo nang marinig ang balita. Nalito rin sina Mako at Sayuki sa naging takbo ng karera, ngunit ipinaliwanag ni Go kina Kubo na sinadya ito ni Shinji dahil nabanggit ng bata bago ang laban na gusto nitong maging isang bayani. May sariling plano si Shinji para manalo at walang sino man ang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa kabilang banda, gulat at lito rin ang buong miyembro ng Project D sa itaas.
Sinabi ni Keisuke na kung siya ang nasa sitwasyon ni Takumi ay tuluyan ng mawawala ang kanyang focus at babagsak ang kanyang determinasyon. Ayon naman kay Ryeosok, bagamat maliit ang tsansa nilang manalo kanina, ang ganitong hindi inaasahan at magulong takbo ng karera ang pinakamagandang paraan para maging huling laban ng Project D. Nagpapatuloy ang matinding karera sa gabi, habang si Mika naman sa kanyang kwarto ay patuloy na nag-aabang sa tawag ng ating bida, at si Bunte naman sa kanilang bahay ay tahimik na humihit-hit ng yosi habang malalim ang iniisip sa magiging kapalaran ng kanyang anak.